Ito ang kwento ng mahinang prinsipe na nagbabalik bilang isang max-level hero. Ang isang dakilang bayani ay ganap ng pagiging isang maimpluwensyang nilalang noong panahon nito. Marinig lang ang pangalan nila ay nagtataglay ng kagitingan at pagkilala. Ang iba ay hari sa nilikha at pinangangalagaan nilang kaharian. O kaya isang leader na pinamumunuan ang isang malaking grupo ng mga tao. Mayroon ding hinahangaan at tatatak sa kasaysayan. O isang magiting na mandirigma na natalo ang hari ng mga demonyo. At mayroon ding mga doktor na ginagamot ang buhay ng mga tao upang labanan ang malulubhang sakit. Habang ang isang hindi kabilang sa grupo, ay naghahabol lamang ng kapangyarihan. Isang mahinang bata, na napamura at inaakalang biro lang ang lahat. Nakuyang nito ang palad sa galit at pagtitimpi, na ang isang di hamak na batang tulad niya ay dapat itinatapon sa impyerno. Dahilan ng pagtangis ng kanyang mga ipin sa asiwa. At kung hindi sila kontento, malamang suntok pa ang aabutin niya sa mga ito. At kapag na-survive niya ang ipinagkaloob na tungkulin ng isang cute at masiyahing binibini dahil sa nakatutuwang personalidad nito, muli siyang ipatatapon sa nagbabagang hukay para sa panibago niyang misyon. Hanggang sa dumating ang araw ng kanyang pagpapalam. Sa lugar na iyon, sa paraiso ng mga bayani, kung saan nagtitipon ang mga kinaiinisan niyang mga nilalang na nagsasanay at nagpapahirap sa kanya. Davy ang pangalan ng batang ito, na handa ng lisanin ang lugar na iyon. Sa lahat ng pinagdaanan ni Davy ay pinaniniwalaan ng dalawang magkapatid na ito na ganoon pa rin siya. Mahina, na dapat ay mas pinahirapan nila ang batang bida. At naghabol pa ng biro si Davy sa mga ito bago umalis. At isang malakas na suntok sa lupa ang bumasag sa pag-uusap nila. Isang galit na babae na nagngangalang Daphne ang biglang sumulpot dahil hindi nito nagustuhan ang tabas ng dila ni Davy. Ngunit nagtakip lang si Davy ng tenga upang hindi marinig ang pag-aalburoto ng babaeng ito. Nang makahanap ng tiyempo ay nakapiglas si Daphne at tatangkaing suntukin si Davy sa galit, ngunit inawat ito ng isang babae at sinabing pagbigyan at hayaan na lang si Davy. Naiirita si Daphne na gustong-gusto nang sapakin si Davy sa inis. Sa huli, kahit naiinis ay nagpaalam na rin ito kay Davy. Nagangat ng tingin si Davy sa itaas kung nasaan naroroon ang mga nilalang na nakasama niya sa mahabang panahon, na nakatunghay sa kanya habang nagpapalam para sa buhay na tatahakin ng bata. Naglungkot ang mga ito sa paglisan niya. Naging emosyonal pa ang iba. Nang tumalikod na si Davy at nagsimulang maglakad patungo sa nagliliwanag na portal. Isa lang ang tumatakbo sa isip niya, na kahit kailan, sana ay hindi na niya muling makita pa ang mga ito. Sa loob ng kwarto ay nagising ang isang binatang nakarete sa kama mula sa mahabang pagkakatulog. Mayroong swero ang kanyang kaliwang kamay na tangi-tangi niyang suporta. At bigla na lang siyang napamura nang maramdaman ang matigas niyang katawan sa mahabang pagkakahiga. Ultimo mga mata niya ay hindi niya maibukas ng maayos. Hinihingal siyang tinanggap na lang ang kanyang kasalukuyang sitwasyon. Siya ay nagbabalik, nasabi na lang niya sa sarili. Nakatingin siya sa picture frame na nasa dingding at natunghayan niya roon ang litrato niya noong bata pa siya. Ang mahinang inabando ng prinsipe, Davy Al Ron. Ang kaharian ng Ron ay nakatayo sa silangang bahagi ng Thayanese continent. Doon ay prinsipe si Davy ng maliit at ordinaryong bansa. At siya ay anak ng hindi gaanong kilalang hari sa lugar nila. Ang buhay ni Davy noon ay maayos at komportable dahil isa nga siyang prinsipe. Bakit nga ba ganoon siya kung mag-isip noon? Nabuong akala ni Davy ay ang kasiyahan at kapayapaang nararamdaman niya ay panghabang buhay at hindi inisip ang posisyon niya bilang isang prinsipe ng kaharian. Ang kales na puno ng lason. Mga kalaban na punong-puno ng kasakiman at pagnanasa. Kung sana ay may kakayahan siyang lumaban noong mga panahong iyon, ngunit walang silbi maging ang prinsipeng tulad niya.
Siguro nga yun muna ang kakarampot na alaalang mayroon si Davy. At sa ngayon, kailangan niya munang magpalakas at maging malusog sa mga susunod na araw. Pagkatapos noon ay dadahan-dahanin ni Davy na paghigantihan ang lahat. Maghintay lang sila at dadating din ang panahong iyon. Pagkatapos siyang pahirapan, saktan at halos patayin ng mga nilalang na iyon sa loob ng ilang siglo. Ipapangako ni Davy na pagbabayaran nilang lahat ang kalapastanganang ginawa sa kanya. Nagpapatuloy ang kwento sa paghikbi-hikbi ng nag-iisang batang si Davy habang malungkot na yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. At may isang matipunong lalaki ang dumating at kinumpirma kung siya ba ang batang baguhan sa lugar na iyon. Naupo ang lalaking may maskarang leon sa ulo, ilang di pa ang layo mula sa kanya saka sila nagsimulang mag-usap. Naibahagi ni Davy na noong unang dating niya sa lugar ay pinagkakaguluhan pa siya ng karamihan at nagbago raw ang pakikitungo ng mga ito nang mapag-alaman nilang isang normal na bata lang ang bag-itong tulad niya. Di kalaunan ay nagsimula na rin nilang tratuhin si Davy na parang isang insekto. At natatakot na siyang magsalita laban sa kanila, baka ay kung ano pang pang-aalipusta ang matanggap niya mula sa mga ito, napapagod na siya. Hindi naman kasalanan ni Davy kung bakit siya napunta sa mundong iyon. Wala siyang mapagpilian. Ano ba raw ang kailangan niyang gawin upang mapabilib niya ulit ang mga ito? Muling nagsalita ang lalaking nakamaskarang leon. Sinabi nito na mukhang nabigo ang mga ito dahil maaaring si Davy na ang pinakahihintay nilang ipagmalaki. Ikinalulungkot lang ni Davy at kung bakit ganoong traito ang nakukuha niya mula sa mga ito. May nagawa ba siyang masama upang maranasan iyon? Malamlam ang mukha at pinanghihinaan si Davy nang dahil doon, ngunit marahas siyang binitbit ng lalaking may maskarang leon at iginiit na dapat ay masaya pa nga siya dahil doon. Pinalalakas nito ang loob ni Davy dahil sa pagiging tahimik at malungkot niya noong mga sandaling iyon. Ang lalaking ito ay walang pag-aalinlangang ginawaran siya ng isang hiling. Sinabi pa nito na dahil parte na rin si Davy ng pamilya nila ngayon, ang lalaking ito na ang magiging responsable sa kapakanan niya. Sa huli ay nagpakilala ito bilang si Hercules, na isang survival specialist. Nagtaka si Davy sa iwinika nito. Pamilyar ang pangalang Hercules sa kanya, ngunit naguguluhan kung ano ang survival specialist na isa pa nitong nabanggit. Habang bitbit siya ni Hercules gamit lang ang isang kamay, sinabi nito sa kanya ng mata sa mata na ito ang masugid na magsasanay sa kanya, at ito ang magiging guro niya sa kanyang pag-eensayo. Nilisan nila ang demuhang iyon at isinama ni Hercules si Davy upang simulan na nila ang gustong mangyari nito para sa bata. Nagbabalik sa kasalukuyang sitwasyon, sa kanyang kwarto, ang ating bidang si Davy ay muling nagising na humihingal. Nagpakawala siya ng buntong hininga nang mapagtantong nakabalik na nga siya. Totoo yun, at walang halong biro na nilusob lang siya ng alaala noon habang tulog siya. Sa tahimik na kaharian ng Ron, magsisimula ang panibagong araw. Lumangit-ngit ang pinto sa kwarto ni Davy at pumasok ang tagapagsilbi na nag-aalaga sa kanya. Naitanong ni Davy sa sarili kung ilang araw na ba ang lumipas simula ng huling gising niya. Naninibago pa rin siya sa kanyang kapaligiran. Napansin ng ating bida sa kanyang gilid ang tagapagsilbi na pinapalitan ang swero sa kanyang kamay. Ang nag-iisang tagapagsilbing labas-masok sa silid niya habang siya ay wala pang malay. Hindi na nasurpresa si Davy. Ito na ang routine ng tagapagsilbing ito dahil comatose siya sa mahabang panahon. Habang nagpapanggap na tulog, saka humanap ng tiyempo si Davy paglisan ng tagapagsilbi sa kanyang silid. Pag-alis nito, saka ay sinubukan niyang iangat ang sarili mula sa kamang hinigan niya. Itinukod niya ang kanyang kamay upang alalayan ang sarili sa pagtayo. Nanginginig siya at pinipilit ni Davy na tumayo gamit ang kanyang buong lakas. Sa kabila ng effort niya, hanggang pag-upo lang ang kinaya niya. Mukhang sapat na yon para kay Davy, at least nagawa niya iyon ng mag-isa. Gustong malaman ni Davy kung anong petsa na mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon.
Pumilig ang kanyang ulo sa side table at dinampot ang bagay na naroroon. Nakasaad sa Valdez calendar na hawak niya ang taong 278. Naalala bigla ni Davy ang araw na nataman siya ng palaso at nawalan ng malay. 6 na taon. 6 na taon na ang lumipas. Muling nanambalik sa kanya ang araw na iyon. Dugo sa lupa. Pagtarak ng matalim na palaso sa kanyang likuran. Ang lalaking nakasakay sa kabayo nito na pinagtangkaan siya. Humigpit ang kapit niya sa Valdez calendar, galit ang umukit sa kanyang mukha dahil sa 6 na taong iyon ay wala siyang nagawa. Ayaw ni Davy na bumalik sa kanyang pagkamiserable. At mangyayari lamang iyon kung mabilis ang kanyang magiging recovery. Tinitigan niya ang kanyang kamay. Pinagmasdang maigi iyon ni Davy. Nararamdaman niyang may kakaiba sa palad niyang iyon at nagpapahiwatig ng kung ano. Nabulalas ni Davy ang salitang restore, ngunit walang nangyari. Umasa lang siya, napahiya ng kaunti sa sarili. Anong nangyari? Nasabi niya, may mali. Ipinagtataka ni Davy kung bakit. Hindi ba raw iyon ang tamang oras upang lumabas ang kapangyarihang mayroon siya?